araw po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Ganito po ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 12, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Kapag ang tao ay wala sa Diyos, sila'y pahihintulutan ng Diyos ng mga pahamak. Yan po ay maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pasalamatan kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mga mangmang nilang puso ay pinapagdilim ang mga nangagmamarunong. Mga kaibigan, mga kapatid, ito pong talata na ito ay sulat ni Apostol Pablo, yung una nating binasa, sa mga taga-Epeso. Kung sino at ano ang kanilang kalagayan nung hindi pa sila nakakikilala sa Panginoong Hesus. Ganyan po ang kalagayan ng napakaraming tao sa balat ng lupa. Totoong mayroong relihiyong sinasambit at ipinagmamalaki. Totoong may Diyos na sinasabi. Subalit, kapag ka ang tao ay hiwalay kay Kristo, siya po ay hindi maibibilang sa bansa ng Israel. Ang hintil, pagnanatiling hintil, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, ay hindi po kailanman mabibilang sa mga mananampalatayang nagising dahil kay Kristo. Tinutukoy ko po ang Israel. Hindi po lahat ng Israel ay nakakilala kay Kristo. Hindi po. Yun lamang nakakilala kay Kristo. Doon din mapapabilang yung hintil. Kaya sabi ni Apostol Pablo, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako. Alam niyo ang kalagayan? Na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Itapon ninyo yun. Tatlong mahalagang kalagayan. Ang tao kapag ka ikaw ay wala kay Kristo, nung sinasabi ko po, yung tumanggap kay Kristo, wala kang pag-asa. Ayon sa talatang ito, wala ka rin Diyos. Hindi, totoong may Diyos kang tinatawag, pero hindi ka nare-recognize ng Diyos. Mabigat yun, mga kapatid. Bakit? Sa sulat ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1, kung babasahin po ninyo ang mga talatang binabanggit ko, alam niyo bang pinahintulutan ng Diyos itong mga hintil na ito, itong mga taong ito, na umaalipusta, umaaglahi, inaaglahi, pinipintasan ang Ebanghelyo ni Kristo, ang Kristo ng Diyos, ang Diyos na nagkatawang tao, at Diyos dito sa ibabaw ng sanglibutan.
Ang sabi po ng Biblia, pinahintulutan itong mga taong ito ng Diyos na mapahamak. Pinahintulutan, ibinigay, dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita. Kita po ninyo? Yung mga isip ng mga tao ngayon, tingnan nyo, banggitin natin na huwag kayong kukurap. Yung mga bakla ngayon, anong iniisip nila? Sa paningin nila, tama ang kanilang ginagawa. Pinahintulutan po ng Diyos yan. Sa kanilang mahalay na pag-iisip, may Diyos po tinatawag yung mga yan. Pero hindi po nangangahulugan na sila ay sa Diyos. Ganon din naman yung mga taong diehard sa relihiyon, pero wala pong relasyon kay Kristo. Pahihintulutan ka ng Diyos. Yun ang gusto mo eh. Parang ganito yan mga kapatid, mga kaibigan. Ang Diyos po, hindi siya diktador na Diyos. Ang Diyos po ay nagbibigay siya ng kalayaan sa tao. Maliwanag yan eh, sa aklat ng Deuteronomio. Meron pong sinabi doon sa chapter 30, verses 19 to 20. Binigyan ka ng kalayaan ng Diyos kung anong pipiliin mo. Pero meron po isang suggestion. Kung mamimili ka, piliin mo yung buhay. Alam ba ninyo kung ano nangyari? Ang pinili ng Diyos, pinili ng tao, dahil kulang sila sa kaalaman, dahil binulag sila ng mga reliyon ng mga religious leader, mga bulaan. Ang pinili ng tao, kadiliman. Yun po yung masaklap. Dahil ang pagkakaalam ng tao, nung piliin niya yung kadiliman, nasa liwanag siya. Kaya nga nakikipagtunggali sila sa Diyos. Aralan mo ang tao ng magaling na aral mula sa Biblia. Magtatalo kayo niyan. Bakit? Hindi ko rin naman masisi sila. Bakit? Ay, ang dami rin namang may hawak ng Biblia sinungaling eh. Di ba? Sa halip na maimulat ng may hawak ng Biblia, yung tao binubulag pa. Bigyan ko yung example. Dito sa Bible, pag binasa mo, huwag kang sasamba sa rebolto, ipapaliwanag naman ng mga bulaang tagapag-aral, hindi pwede. Pwede yan. Saan ka na ngayon? Di magpapatuloy yung mali. Bakit? Ibinubulag mismo ng mga bulag na mga ngaral eh. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo mismo hayaan nyo sila yung mga bulag na mga tagapagturo. Ay yung mga tao dahil namulat na sila sa mali, pinanindigan na nila yung mali na yun ay tama. Kaya kahit basahin mo, tinan yung word na, bigyan ko pa kayo ng isang example. Yung word na born again. Ano sabi ng mga kultong mga ngaral? Born again. Hindi mo pa naiintindihan na ang nagsasalita doon mismo sa John chapter 3, ang Kristo. At ang nagbibigay ng instruction kung ano ang dapat mangyari sa iyo o sa lahat ng tao, dapat maipanganak kang muli. Ba't babaguhin mo yung terminology yung ginamit ng Kristo? You must be born again. Hindi ba't sinasalangsang mo mismo ang Kristo? Tapos ngayon sasabihin mo kay Kristo ka? Dinadaya mo yung sarili mo eh. Yun yung malaking problema. Kaya sabi ni Apostol Pablo, yung mga na-convert, yung mga nakakilala sa Panginoon, yung mga nagsitanggap, ano sabi niya? Na kayo ng panahong yaon, yung mga previous na sitwasyon ninyo, ay mga hiwalay kay Kristo. Wala kayo kay Kristo. Noon. Anong unbeliever pa kayo, wala kayo kay Kristo. Ito yung kalagayan ninyo. Hindi kayo mapapabilang sa bansa ng Israel kung nanatili kayo doon.
taga-ibang lupa kayo, stranger kayo, rejected kayo sa madaling salita. At yun naman po ay maliwanag sa Matthew chapter 15. Makikita po natin kung papaano sinagot ng Panginoon yung nanay na nakikiusap. Ano sabi ng nanay? Maawa ka sa akin, Panginoon, yung anak ko ay naghihirap ng ganito. Ano sagot ng Panginoon sa kanya? Hindi tama na ang tinapay na para sa anak ay ibigay sa mga aso. Tayong mga hintil po sa harapan ni Kristo before, mga aso. Hanggang ngayon, ganun pa rin naman eh. Bakit? Hindi po tayo marunong umunawa. Oo tayo ngayon, bukas hindi. Mali po. Dapat pag tayo susunod sa Panginoon, talagang susunod tayo. So yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Yung sinasabi ni Apostol Pablo. Walang pag-asa. Kita po ninyo yun. Bakit anong pinangahawakan ng unbeliever talaga? Mga kapatid, ang pinangahawakan ng unbeliever, yung taong wala kay Kristo, yung sarili niya. Ano sinasabi ng tao? Hindi, basta mabuti akong tao, okay na ako sa Diyos. Basta hindi ako nalalaman ng kapwa, okay na ako sa Diyos. May ganun ba yun? Basta hindi ako nakakalimot sa Kanya. Ganun ba yun? Yun ba yung sinasabi rito? Yun ba yung sinasabi ng Bible? Basta ako pumupunta naman sa church, umuupo nga ako dun eh. Tapos pagka ayoko na, uwi na ako. Yun. Mga kapatid, hindi po ganon. So, nakadepende siya sa sarili niya, sa magagawa niya, sa kung anong meron siya. Na hindi niya alam na yun ay wala siyang pag-asa doon. Hopeless ka doon. Bakit? Eh, lahat naman yun mawawala sa iyo eh. Sa totoo lang eh. Ano pa? Walang Diyos sa sanglibutan. Ay ano tinatawag mong Diyos? Patay yung Diyos na yun eh. Pinoprosesyon pa nga eh. Di ba? Napapanood nyo ba minsan may mga posting sa social media? Habang inililibot, nangangalaglag. Ipinapakita na mismo ng Panginoon na walang silbi yung mga bagay na yon. Pero patuloy pa rin kayo. Bakit? Iba yung pagkakilala ninyo sa Diyos. Kaya ang sabi ng sulat ni Apostol Pablo sa Romans, dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga halay na pita, sa kahihiyan, sa madaling salita. Inilalantad na nga eh. Hindi nyo napupuna? Inilalantad na. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, di ba? Mali nga lang ang procedure. Kilala nila ang Diyos. Lahat naman halos kilala ang Diyos. Si Satanas nga kilala ang Diyos eh. Napansin nyo si Lucifer? Yung demonyo sa Matthew chapter 4, kilala si Kristo eh. So anong ginawa? Siya hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos. Pinalitan kasi nila ang Diyos eh. Pinalitan ng kanilang mga sarili, ng trabaho, ano mang mayroon sila, yung kanilang prinsipyo. So yun po yung naging malaking problema. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ng sulat dito, sabi nga ng Panginoon eh, bakit mo ako tinatawag na Panginoon? Hindi ka naman sumusunod eh. Paano nga susunod? Eh, hindi nga siya tagasunod. So yun po yung katotohanan doon. Hindi po tayo makakasunod kay Kristo kung wala po tayong intimate relationship sa Kanya. Yun po yung buong katotohanan. Kaya mga kapatid, kaya dinidirekta mismo ng Panginoon, tawag ka ng tawag sa akin ng Panginoon, hindi ka naman sumusunod. Diba? So, ang issue po kasi mga kapatid, kapag ka meron na tayong relationship sa Diyos, kay Kristo, tinanggap natin ng Panginoon, hindi na po issue yung pagtanggap. Ano po ang issue? Ang issue na po dyan ang pagsunod. Nakuha nyo? Kasi tinanggap mo na siya eh. So ano ang kasunod na issue? Yung pagsasabuhay, kaya susunod ka. Kaya sabi ng Panginoon, Panginoon ka ng Panginoon dyan, di ka naman sumusunod sa akin eh. Di ba? Yung pagsunod ang napaka-importante. Okay? So tuloy natin yung binabasa ko.
Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, itong mga nagpapanggap na Kristiyano, ano po? Siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos. Pinalitan nga, pinilagyan ng revolto, kung ano-anong mga burloloy ang ginawa ng mga taong ito. Ni pinasalamatan ang Diyos. Kita po ninyo yun? Itong mga salitang ito po, totoo po ito eh. Nangyayari po ito eh. Bigyan ko kayo ng example. Yung celebration lang ng Christmas, sino pinasasalamatan ng mga tao doon? Tingnan ninyo. Ang mga lasinggero, ang mga bisyo, nagkalat. Yun ba yung tamang kaparaanan? Ng pagpapasalamat sa Diyos? No, hindi. Kaya sinasabi natin yung dapat maintindihan ng tao. Kasi kailan ka magigising kung hindi ka gigisingin? Tama? So, yan po ang sinasabi. Kundi bagkos, ano nangyari? Kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid. So, yun po, naging yung mga tao, piloso po. Mas marunong sa Diyos. Mas magaling pa sa Diyos. Pagka naman hinagupit ng mga kalamidad, tawag din sa Diyos. Paano ka pakikinggan? Paano ka pakikinggan? Ay mas mataas ka sa Diyos eh. So yun po yun mabigat. Ano po? At ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. Itapon ninyo yan. Sabi ng iba, ay yung aming mga leader sa simbahan namin, 10 taon nag-aaral yun. 10 taon nga, puro naman mali. Mas okay na sa akin ang 4 na taon, basta tama lang yung pinag-aaralan eh. Di ba? Kahit pa 50 taon ka nag-aaral, kung puro mali naman yung pinag-aaralan mo, ano mangyayari sa'yo? Mas okay na sa akin ng 3 taon, 4 na taon. Pero tama ang pinag-aaralan. At tama ang iaaral. Yun ang mabigat. Kahit nga tumira ka na sa eskwelahan eh. Kung puro mali naman yung pinag-aaralan, anong silbi, no? Yung tamang pag-aaral. Yung tamang pag-aaral. Ano ba talaga sila sabi? Sinabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon. Anong sasabihin naman? Hindi naman namin yan sinasamba eh. Ginagalang lang eh. Ano ba sabi ng Bible? Pwede, maaari o huwag. So punta ka doon sa direktang issue. Pumayag ba o hindi? Doon lang naman kasimple yun eh. Kaya mga kapatid, tatandaan nating mabuti. Pag ikaw ay hindi pa naliligtas, ibig sabihin wala ka pang relasyon kay Kristo. Hindi ka anak ng Diyos. Hindi ka kabilang o ibibilang ng Diyos sa mga naligtas na Israel. Hindi lahat ng Israelites ligtas ha. Sinasabi ko sa inyo. Hindi rin lahat ng mga hintil ay ligtas. Yun lamang pong tumanggap, sumampalataya sa Panginoon ang siyang naligtas. Ayon sa Biblia. Ha, mga kapatid? Ayon sa banal na kasulatan, Pastor, saan ba makikita yun? Pag tingnan ninyo ang Romans chapter 11, pag-aralan nyo. Tapos tingnan ninyo itong Ephesians chapter 2, verse 12. Napakaliwanag yan. So, kailangan po nating maunawa ang mabuti. Ako ba ay kabilang sa tinatawag na bayan ng Diyos o nangangarap lang ako? So, paano ko yun malalaman, Pastor? Sinasabi ko nga sa inyo magbasa, mag-aral. Ngayon, kung walang magtuturo sa iyo, mag-message ka sa akin, tuturuan kita. Marami akong time para turuan ka. Ang problema mo lang siguro kung wala kang time mag-aral nito. Yun lang. Pero kung mayroon kang time mag-aral, marami akong utusan sa iyo para aralan ka. Yun po yung buong katotohanan. Kailangan tayong mag-aral. Kasi sabi ng Kristo, saliksikin ninyo ito.
Saliksikin ang banal na kasulatan. Saliksikin ninyo ito. Paano masasaliksik? Hindi interesado. So yun po yung napakabigat. Kaya mga kapatid, kung gusto po nating maging makabuluhan ang ating pagsasabi o pagpapahayag na tayo ay sa Diyos, dapat meron tayong maayos na relasyon sa Kanya. Alam niyo po, ang topic natin ngayon ay napakaganda. Sapagkat ito po ang dapat na iintindihan ng mga tao sa balat ng lupa. Po. Aaralin po natin, pag-aaralan natin, at ituturo ko po sa inyo. Manalangin muna po tayo. Salamat po, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin at niluluwalhati ka namin sa mga sandaling ito. Pangunahan mo kami, Panginoon, sa aming pag-aaral. Mangusap ka sa bawat isa, sa lahat ng sumusubaybay, sa lahat ng mga kapatiran, at mga kaibigan namin mananampalataya sa buong mundo, Panginoon, na inaabot at nanunood, sumusubaybay sa pag-aaral nito. Pagpalain mo po, Ama, ang kanilang mga buhay. Idinadalangin din po namin ang mga taong tumutuligsa ng iyong ebanghelyo, ng iyong pagkadiyos, ng iyong misyon, ng iyong layunin. At idinadalangin namin na maunawaan nila na ikaw ay tagapagligtas, ikaw ang Diyos na umako at nagbayad ng aming mga pagkakasala. Salamat po sa pribileyo na ipinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo kami, bigyan mo po kami, Panginoon, ng lalo pang pagkaunawa upang maunawaan namin, lumakad kami ayon sa kalooban mo, sa kapangyarihan. Salamat din sa mga challenges na dumarating sa aming buhay. Panginoon, dinadalangin po namin ang pandemya. Palakasin mo ang aming mga pangangatawan. Malagpasan po namin ito na kasama ka, gaya ng iyong sinabi, gaya ng iyong pangako na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Salamat po sa mga hanap buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa at sa mga sumusubaybay, Panginoon, na may karamdaman, may mga problema pisikal, may problema sa kanilang mga buhay, sa pamilya. Dalangin po namin, Panginoon, lutasin mo po ito, samahan mo po sila, gabayan mo po kami sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan na isip, maaring sinadya o hindi, Panginoon, ikaw po ang nakababatid. Tulungan mo po kami. Ganon din naman ang mga taong nakapaligid sa amin. Kung nakapag-isip kami ng masama laban sa kanila o sila ay nakapag-isip ng laban sa amin o sa inyo, Panginoon, tulungan mo pong ang pagpapatawad ay laging managumpay at manaig sa aming mga buong pagkatao. Hindi po kami, Panginoon, mga perpektong tao. Patuloy kami sa biyaya mo, umaasa at nagtitiwala sa iyong mga salita. Salamat sapagkat isang araw babalik ka at ikaw ay yun ang iyong dakilang pangako sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, O Diyos, ang iyong pagliligtas ay dumating sa sangkatauhan kung hindi pa nila ikaw nakikilala ng lubusan at hindi ka pa nila tinatanggap. Mangusap ka po sa kanila. Purihin ka, Ama, sapagkat yan po ang aming dalangin sa matamis ng iyong anak na si Jesus. Amen at Amen. Ituloy po natin, mga kapatid, ang atin pong paksa. Ang atin pong paksa sa oras na ito ay meron pong pamagat, kaligtasan, bautismo, at eklesiya. Ito po ang tamang order. Paano ka mabibilang sa eklesiya? Maraming dapat unawain ang tao sapagkat ang tao po ay laging isinasangkalan at ipinagmamalaki. Ako ay ang ganitong kasabihan. Ako ay may relihiyon. At ang relihiyon ko ay hindi ko ipagpapalit kahit kanino.
Alam niyo mga kapatid, maganda po yan eh. Sa totoo lang eh. Maganda po yan eh. Yung bang naninindigan ka sa iyong pinaniniwalaan. At yan po, dyan ako natutuwa eh. Yung taong mayroong paninindigan. Lamang, kung maninindigan ka, siguraduhin mong tama. Bakit? Sa oras na nagkamali ka, kapag ka Biblia ang pinag-uusapan o salita ng Diyos, oras na magkamali ka at ikaw ay namatay doon sa kalagayan na yon, may liwanag po ang sulat ni Apostol, ang sulat sa Hebrews, chapter 9, verse 27. Gusto niyong malaman yun? Basahin natin. Hebrews chapter 9, verse 27. Ang mensahe ay napaka-simple. Simple lang po ang mensahe. Ang sabi po dito, as it is appointed unto men once to die, after this is the judgment. Ang liwanag po nun, mga kapatid. And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Ita po ninyo, isang beses lang ang tao mamamatay. Wala pong pangalawa. Isang beses lang ang tao mamamatay physically. Wala nang pangalawa. Ang kasunod is judgment. Kaya ko sinasabi ito at binasa ito. Mainam at maganda ang manindigan ka sa iyong paniniwala. Wala akong problema doon. Ang akin lang gustong iklaro sa iyo, kung maninindigan ka rin lang, siguraduhin mong tama ang pinaninindigan mo. Bakit? Sapagkat kapag ka inabutan ka doon, yung huling hakbang ng iyong mga paa, huling hininga mo sa madaling salita, walang second chance. Pagkatapos nun ay judgment. Kaya mayroon pong patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Mapalad ka, nakakapanood ka sa pag-aaral na ito. Mapalad ka kung bubuksan mo ang iyong pag-iisip. Sapagkat gusto kong maintindihan mong mabuti. Kung hindi pa maliwanag sa iyo ito. Kung babasahin mo ang statement ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 16 verse 18. Sapagkat ang mga tao, halos lahat, sabi ko nga sa inyo, wala akong problema. Maging diehard ka sa iyong doktrina, sa iyong reliyon, basta sisiguraduhin mo lang, ito ay tama. At ang nagtuturo, hindi ka niloloko. Yun po ang pinaka-importante sa lahat. Dapat tama at ang tagapagturo mo, hindi ka dinadaya. Hindi ka nililinlang. Siguro tatanungin niyo, Pastor, paano ko malalamang hindi ako dinadaya ng aking tagapagturo? Kaya nga kita pinagbabasa eh. Karapatan mong magbasa. Karapatan mo yon. Kapag ka nagtuturo sa iyo, hindi ka binibigyan ng kalayaang magbasa, mag-isip ka. Baka may itinatago yan. Na ikinatatakot niyang pag na-discover mo, yun ang problema niya. Kaya kailangan mong magbasa. Kaya nga sinasabi ko lagi, may cellphone ka siguro maganda pero wala kang Bible. Di ba nakakahiya yun sa Diyos? Updated ang cellphone mo pero wala kang Bible. Tama? Naghihintay ka pa ng bigay. Bira ka naman. Ang mahal-mahal ng cellphone mo, pinag-iipunan mo yan. Tama? Pagdating sa Bible, naghihintay ka. Pastor, mayroon bang Bible na libre sa church niya?
Tapos ninyo, meron. Gusto mo dami pang Bible doon sa church. Ang point ko lang, kasi ang dami ko nang dinistribute ng Bible simula nung mangaral ako Nalulungkot lang ako, bakit? After a year bibisitahin ko yung binigyan ko ng Bible punit-punit na yung mga Bible nila Iba, pinangsisiga pa sa kalan. Itapon ninyo yun. Ganon sila kasinop pagdating sa Word of God. Ano po? Nakakatuwa, di ba? So, balik tayo. Walang problema manindigan ka sa paniniwala mo. Lamang ang sa akin, sisiguraduhin mong tama yung pinangahawakan mo, yung pinakaaral. Yun po ang napaka-importante. No? At siguro sabihin nyo, Pastor, paano yan? Ang dami nagsasabi, tama sila, walang mali puro tama. Kapatid, tatandaan nyo lagi. Merong nag-iisang tama. At ang nag-iisang tama na yan ay ang salita ng Diyos. Kaya kailangan mo munang ma-establish ang relationship mo sa Panginoon. Huwag ka munang pumunta. Yung iba, Pastor, gusto kong sumunod sa Diyos. Gusto kong maging kagaya ninyo. Pambihirang buhay yan. Hindi ka dumadaan sa, parang ganito sa pag-aaral, ano po? Gusto mo ka agad graduate. Hindi ka dumaan ng preschool, hindi ka dumaan ng grade 1. Gusto mo ka agad graduate ka sa kolehiyo. Dumaan ka muna sa proseso. Kasi may process yan. Nakuha? At ito po yung ating titingnan. Yung biblical process na itinuro ng Biblia, itinuro ni Kristo, paano ka mapapabilang sa katawan ni Kristo. Mahalaga ito, mga kapatid. Sapagkat maraming mga aral na naglipa na sa buong daigdig, kailangan mo nang maging kaanib ng katawan. Mali. Hindi yan ang tamang proseso. Hindi yan. Kaya yung iba, pagkasilang ng bata, sanggol pa lang, binyag. Mali pa rin. Hindi yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang tawag nila dyan, christening. Natatawa ako talaga minsan. Kung ano-ano lang ang pinagagawa nila, mga ritual-ritual. Gamitin natin ito. Kasi hindi ka maliligaw at hindi ka malilinlang pag ginamit mo ito. Kasi ito yung blueprint mo Para hindi ka magkamali. Ito yung roadmap mo. Para hindi ka maligaw. Pero pag hindi mo ito binigyan ng pansin, ay mabigat talaga problema mo. Mabigat ang problema mo. At kung ganyan ang nagtuturo, ay nako, sinasabi ko sa inyo. Iwanan mo yung nagtuturo na yan. Niluloko ka niyan Dapat klaro. O basahin natin mga kapatid basahin natin Dito sa talata na ito, ang dami nag-aagawan ng mga grupo rito. Kapatid, ang dami. Basahin ko sa inyo Matthew 16 verse 18. At sinasabi ng Kristo, ang Panginoong Jesucristo dito ang nagsasalita At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking eklesia. Pastor, bakit hindi iglesia? Mga kapatid, gamitin natin yung word na eklesia. Same lang naman yun, di ba? Pero kasi yun yung word na ginamit originally. Eklesia. At ang mga pintuan ng Hades, tingnan nyo at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Mga kapatid, ito pong katawan na ito pong eklesia na ito, very powerful po ito. Ang kapangyarihan po nito hindi para pumuksa ng tao, hindi para pumatay. Po. Kapag ang sinasabi ng tao na powerful ang kanilang samahan, pumupuksa, pumapatay, ay hindi po yan ang sinasabi dito. Ang powerful dito mga kapatid, ang salita ng Diyos. Ang pagtatagumpay ng mga mananampalataya, hindi laban sa espada o sa dugo.
laban espiritual. Kaya nga itong eklesya na ito, mga kapatid, naghanda itong mamatay. Pero hindi po yan sila pumapatay. Sino ang pinakang konkreto example? Ang Panginoong Jesucristo mismo. Natatandaan niyo nung hinuli siya sa Garden of Gethsemane? Yung isa sa mga kasama ng Panginoon, anong ginawa? Tinapis bagay yung tainga ng sundalo. Ano sabi ng Panginoon? Huwag mong gagawin yan. Ibalik mo yung iyong sword sa lalagyan. Ikinabito rin ng Panginoon yung tainga ng tao. Bakit? Hindi kayo para sa ganyan. Kaya itong church na ito, na itinayo ng Panginoon, hindi ito warrior. Wala itong mga, tatawa kami sa may mga churches, parang lulusob ng gera. Ang daming mga armas. Anong klaseng church yan? Bakit maraming baril? Maraming armas? Yan ang problema, ano po? So yun po, dito po, ang tinuturo ng Panginoon, powerful kayo. Anong gagamitin? Kapangyarihan ng Diyos. Ang totoo niyan, may sinabi ang Panginoon, papatayin kayo dahil sa akin. Itapon ninyo yan. At nangyari po yun sa persecution. Lumaban ba sila? Hindi po. Kasi alam nila. Sinabi ng Kristo yun sa kanila. Na sila ay papatayin dahil kay Kristo. Sila ida-drive out, palalayasin sila dahil kay Kristo. Itapon ninyo yun. Binibigyan ko lang po kayo ng verse Ivy. Pakapyaw. At mababasa nyo naman yan sa kasaysayan, yung Book of Acts. Sabi ko nga sa inyo, basa-basa din pag may time. Yung iba, puro, umaasa na lang sa kwento sinabi nung namin, ganito raw Ano sinabi niya? Sabi nung nagtuturo sa amin, ayun daw Inabasa mo ba sa Biblia yun? Paano kung hindi pala yun ang sinasabi ng Biblia? Naniwala ka naman. Sabi nung nagtuturo sa amin mahirap yung umaasa ka sa chismis Magbasa ka. Pwede ka na magbasa. Paano pastor hindi ako marunong magbasa? Makinig ka sa mga nagbabasa. Kasi binibigyan ka ng Diyos ng pangunawa. So walang dahilan para hindi mo maunawaan ang salita ng Diyos. So ano itinayo ng Panginoon? Ecclesia. Church. Kaya minsan natatawa ko, minsan mayroong mga fellowship. Blah, 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 fellowship. Fellowship ba talaga itinayo ng Panginoon? O church? Di ba? Ano ba talaga itinayo ng Panginoon? Fellowship. Huh? Upon this rock, I will build my church. Hindi niya sinabi, upon this rock, I will build fellowship. Hindi niya sinabi yun. Klaro yung statement Upon this rock, I will build my church. It's not a fellowship. It's a church. At ang church ay mayroong fellowship. May mga ministries. Di ba? Bihira kayo. Yung mga deceiving tactics ni Lucifer talaga. Kung ano-ano pinagagawa sa mga tao. Sabi nga ng banal na kasulatan na pagsasamantalahan ng mga walang malay. Mga kapatid. So, before Christ, ang dami na pong relihiyon. Sa totoo lang napakarami na pong relihiyon. At ang very popular, laging katunggali ng Panginoon. Alam niyo mo, Judaism di ba? Yun ang laging katunggali. Hellenistic, ano po, mga kapatid? Ang dami ng relihiyon. Pero bakit walang pumasa na relihiyon kay Kristo? At ang sinasabi pa rin ng banal na kasulatan sa Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Kita po ninyo. Hindi naluwalhati ang Diyos
Despite of so many religion, nung dumating si Kristo. Kita ninyo buong katotohanan, mga kapatid. Nagkalat, naglipa na ang mga reliyon. Pero wala pong sinabi si Kristo, sumapi ka sa reliyon na yan. Tiyak sa langit ka pupunta. Wala po. Manapay, nag-establish ang Kristo ng church. At yun po ang dapat maintindihan at malaman ng tao. Hindi po yan mga tinayo ng mga taong church. Ang Kristo po ang nagtatayo ng church. Ha, mga kapatid, mga kaibigan, ha? Nagwarig po yan. So, sabi ko sa inyo, maganda ang magkaroon ng religious or identity upang ikaw ay makilala. Hindi ako against doon. Kailangan po natin yon, mga kapatid, mga kaibigan, for identity purposes. Kailangan po natin. Meron tayong kinabibilangan. Meron tayong affiliation. Meron tayong pangalan bilang grupo, mga kapatid. Ang sinasabi ko, siguraduhin tama. Dahil yan po ang iyong magiging pagkakakilanlan sa iyo ng buo mong pagkatao. Kita ninyo iba mga relihiyon. Makilala mo yung mga identity nila. Ay, ang mga grupo na yan, guerrero yan. Ano yan? Pag nakaaway mo ang isa niyan, susugurin ka ng buong trupa. Buong barangay. Buong samahan nila. Ang tawag ko dyan, hindi na reliyon eh. Fraternity. Nakaranas na kayo ng ganyang grupo? Ako, nakaranas na ng ganyan. Gulat ako, isa pa lang yung kausap ko, maya-maya may nagdadating, ano? Ang bira ito mga grupo na ito. Dadaanin ka sa takutan, eh. Nakakita na kayo ng ganyang grupo? Ay na, talaga naman. Maniniwala ba kayo sa Diyos yun? Ay, talaga kayo. Ang dami pong ganyan. Ang dami pong ganyan, mga kapatid. At hindi po yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan po natin ay yung tamang procedure paano ka mabibilang sa church. Kung ang tawag ng iba dyan ay religion, ay paano ka mabibilang sa relihiyon. Yan. Kung ang tawag ng iba dyan ay relihiyon. Sa akin ang tawag ko dyan, church. Kasi yun po ang sinasabi ng Panginoon, ng Biblia. Basahin ko dito. Kasi binasa ko na kanina, di ba? Sa Matthew chapter 16, verse 18. Ano po? Ang sabi ng Panginoon, nung siya ay nagsalita, sinagot niya, sinabi niya kay Apostol Pedro, matapos kilalanin ni Apostol Pedro ang Panginoon na Diyos, ano po, anak ng Diyos, ano po. Ang sabi ng Panginoon, and I say also unto thee that thou art Peter, upon this rock I will build my church. Maliwanag po ha, I will build my church. Hindi po niya sinabi, I will build a fellowship. Yung iba, puro fellowship. No? Sabi ni Kristo, I will build my church. My church. Hindi church ng kahit sinong tao. Church ni Kristo. At ang tamang procedure ng pagtatayo ng church, na-discuss ko na sa inyo mga kapatid. Hindi kamukha ng procedure ng pagtatayo ng tao. Iba po ang proseso. Okay? Paano yun, Pastor? Okay, punta tayo. Ang pinakaunang dapat
na mangyari, dapat mayroon pong pamamahayag ng Ebanghelyo ng Diyos sa ikaliligtas ng kaluluwa. At ito po, bago ang Great Commission, mga kapatid, bago ang Great Commission, may mga paunang salita na ang Panginoon. Saan yun? Pakitingnan po ninyo ang Book of Mark. I think in chapter 15 verse 16. Pakitingnan po ninyo ang Marcos, kabanatang 16, chapter 16 verse 15. Ang sabi po, "Go ye into all the world and preach the gospel to every creature." Okay? Sabi ng iba, additional yan dyan sa na teksto. Whatever. Pero yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Humayo kayo at ipangaral ang Ebanghelyo. Now, anong layunin? Kailangan mapakinggan ng tao ang Ebanghelyo, ang mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Alam niyo ba kung ano yung mabuting balita? Ang pagdating ng tagapagligtas, ang makilala ng tao ang tagapagligtas. Ang Kristo, ang mensahe ng Diyos, kailangan maipahayag. Pag wala pong pamamahayag ng Ebanghelyo, hindi po magiging akma sa scriptural procedure, sa biblical procedure, ang pagbibilang sa eklesiya. Magiging huwad po. Magiging walang kabuluhan. Kaya tingnan ninyo, ang dami naging member ng church nila o mga churches, nonsense. Hindi nga nila alam kung anong responsibility nila eh. Di ba? Magtanong kayo ng mga taong diehard sa kanilang paniniwala. Tanungin mo, anong responsibility mo bilang membro ng inyong samahan? Di ba? Iba, pagkasilang, winisikan. Winisikan. Kristiyano na raw. Pambira. Paano nangyari yun? Dinala sa church, kalong-kalong, pinawisikan. Kristiyano na raw. Huwag mga pinaglolo ko sarili mo riyan. Kailan naging Kristiyano yan? Ay ang sabi ng Biblia, may pamamahayag, may pag-aaral. O paano nangyari yun? Natatandaan nyo na matay at nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo? Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Basa. Matthew chapter 28 verses 19 to 20. I hope nandiyan kayo lahat. Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa pag-aaral ito. Mapalad ka. Meron kang time upang manood, makinig, at makipag-aralan. Okay. Kailangan mo ng merong evangelism. Kailangan ka mo ng ma-evangelize. Basahin natin ang Matthew 28 verses 18 to 20. Para medyo mas maganda po. "And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and on earth." Na-restore na yung power na po. Resurrected na siya. Nag-resurrect na siya. Tama? Verse 19, "Go ye therefore and teach." Apo ninyo? "Go ye therefore and teach all nations." Mga kapatid, all nations. All nations. Sabi ng Panginoon sa mga alagad, now, this is your moment. This is your time. Go. Teach all nations. Sino yung nations? Alam niyo? All nations. Lahat na. Mapais Hudyo ka o hintil. Ikaw ay kailangan ma-evangelize. Before, hindi pinapayagan ng Panginoon na sila ay pumunta
sa mga hintil. This time, kailangan na nilang ma-evangelize ang lahat ng tao. Kailangan ma-evangelize. Kailangan maganap ang evangelism sa tao. Bakit? Hanggang hindi po sila na i-evangelize, hindi sila mapapabilang sa eklesiya. Nakuha niyo? Kaya nga yung mga binyag-binyag at sa bata sa sanggol, huwag kayo nagpapaniwala dyan. Hindi po totoo yan. Wala po sa Biblia yan. Wala pong aral ang Biblia na ang sanggol ay bibinyagan mo para maging kaanib ng church. Wala po. Bakit, pastor? Wala. Ay, di basahin natin. Tama. Yun lang naman ang kailangan natin eh. Kailangan nating mabasa. Ano bang sinabi? Go ye therefore and teach all nation. Pagkatapos ng teaching, anong gagawin? Di ba ibabaptize? Sige nga, ibaptize mo nga yung sanggol. Ilulubog mo siya eh. Bakit, pastor? Kailangan mong gawin yun. Kasi yung tinuturo ng banal na kasulatan, mamaya maintindihan nyo. Meron po munang pamamahayag ng pagliligtas ng Diyos. Kailangan mo nang maintindihan ng tao ang salvation. Oh, pastor, paano nangyari yun? Basahin ko sa inyo. Kailangan mo na mauna ang kaligtasan bago ang bautismo. Basahin natin ha. Pakibuksan niyo yung Bible. Sa Book of Acts, Book of Acts chapter 2. Yung Bible kayo dyan. Kayo mga tamad magbasa ng Bible na karapatan ninyo yan. Kapalad kayo, pinagbabasa ko kayo ng Biblia. Hindi lang kayo umaasa sa kwento. Yung iba, asa lang sa kwento. Tamad magdala ng Bible, ayaw magbasa ng Biblia, ayaw pa mag-take note. Sabagay, may advantage ka. Kahit kung tamad ka mag-take note, i-save mo lang itong video nito, meron ka ng babalik-balikan. Okay? Pero kung mabura yan, wala ka ng record, pwede mo naman yan i-record, ikopyahin, wala namang problema. Kailangan mo yan eh. Pwede mo nga i-share kahit kanino ito eh. Oo, bakit? Mas maganda, mas maraming makapanood at makaunawa ng kaligtasan. Di ba? Ayun naman ang intention natin, di ba? Alright. Tingnan natin. Acts chapter 2. Ito po ang sabi. Verse 40. And with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. Yun po ang instruction. Sa pangangaral, hihikayatin at sasabihin ng mga mangangaral ang ganitong mga pangungusap. At sa iba, pang maraming salita ay nagpatotoo siya, mga alagad, at nangaral sa kanila na sinasabi, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Kita pa ninyo. Magsiligtas. Maunawaan natin ang salvation. Okay, punta na tayo sa salvation, mga kapatid, ha? Kapag ikaw ay wala pa kay Kristo, wala kang Diyos. Yan ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 12. Wala kang pag-asa, wala kang Diyos, ikaw ay dayuhan. Alien ka sa madaling salita. You're not saved. Papunta ka sa impyerno, ang ibig sabihin nun. Pag wala ka kay Kristo, pag hindi ka pa naliligtas. Okay? Ganon din naman ang sinasabi sa Romans chapter 8 verse 9. Punta natin para lalong mas maganda. Pakibuksan nyo inyong Bible sa Romans chapter 8 verse 9. Okay? Ganito ang sabi. Datapat kayo'y wala sa laman. Yung naligtas ha, kundi nasa espiritu. Ito yung advantage pag naliligtas eh. Kung kayo tumitira sa inyo ang espiritu ng Diyos, kasi save ka. Okay? Datapat
Itapon niyo yung pasubali. Datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo. Anong sabi? Siya'y sa Diyos ba? Hindi. Siya'y hindi sa Kanya. Itapon niyo yan. Kaya wag mo i-assume. Ay, bininyagan na ako nung bata pa ako, pastor. Member ako ng aming church. So what? Yun ba sinasabi ng Biblia? Hindi. Kailangan maintindihan mo na yung Espiritu ng Diyos ay nasa sayo. Yung sasabihin na naman, pastor, paano kung malalamang nasa akin ang Espiritu ng Diyos? Yun ang malaki mong problema. Kapag ka hindi mo tinanggap ang Kristo, hindi tatahan sa iyo yun. Kung pinangawakan mo na ikaw ay member ng church ninyo at ayaw mong ma-encounter ang Panginoon, ang malaki problema mo. Tandaan mo mabuti, Hebrews chapter 9 verse 27. And as it is appointed unto men once to die, after this, ano kasunod? Purgatorio? Huwag ka nagpapaniwala dyan sa mga tagapagturo ng purgahan-purgahan. Ang pinupurga niyan, yung wallet nyo. Walang purgatorio sa Biblia. Dalawa lang yan. Either sa langit ka pupunta o sa impyerno. Ganun lang yung kasimple. Yung papaniwala sa mga hidwa at maling paniniwala. Naintindihan? Pag wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos, hindi ka kay Kristo. Ganun lang kasimple yun. Kaya mayroong pangaral ng salvation. Bago ka mapapunta sa church, kung ang church para sa iyo ay relihiyon, kailangan mo munang ma-evangelize. At ang tamang evangelism, ang tamang presentation ng salvation, ay dapat maintindihan mo. Pastor, paano ba yun? Kailangan mo makilalang makasalanan ka. Kailangan mo magsisi sa kasalanan mo. Kailangan mo talikdan yun. Kailangan mo tanggapin ang Savior. Bakit? Siya ang Savior eh. Kailangan makilala mo ang Savior. Ano kikilalanin mo sa Savior? Nilang yung buong pagkatao, pati yung pagka-Diyos niya. Yung iba, pambihira, pinangalandakan, si Kristo yung tao, hindi Diyos. Tapos sasabihin, kami ay ligtas. Kalukuhan mo naman yan. Pati sarili mo, niluluko mo eh. Ang liwanag ng Biblia eh. Nagkatawang tao, hinubad ang pagka-Diyos. Kapulpul naman ang pagka-isip mo na yan na hindi mo naiintindihan. Hinubad nga eh. Nagkatawang tao nga eh. Ano ba siya before? Espiritu. Meron bang espiritong mamamatay? So para matubos niya ang tao, ano gagawin niya? Magkakatawang tao siya para mamatay siya. Kahina ng utak. Kuha. So, meron munang pamamahayag ng ebanghelyo. Anong ebanghelyo? Ebanghelyo ng kaligtasan. Okay, tingnan natin sa Romans chapter 1 verse 16. Ano sabi ni Apostol Pablo? Mga kapatid, pakibasa niyo inyong Bible. Romans chapter 1 verse 16. Napakaliwanag niyan. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Itapon niyo yan. So meron mo ng pamamahayag ng ebanghelyo. Yung iba pambihira. Pagkapanganak, paniniwala, huwag mo munang ibabiyahe yan. Kailangan mo nang binyagan yan. Dala sa church para mabinyagan. Sana naman sa Bible masusumpungan yan. Kung hindi nyo alam ang history niyan, kung paano nangyari yan, ay, pag-aralan nyo mabuti anong nangyari dyan. Tanungin nyo si Constantine the Great kung anong ginawa niya tungkol sa mga paniniwala na yan. Ang founder ng Catholic hierarchy. Tanungin nyo siya kung bakit nagkaganyan na ang sanggol ay binibinyagan nila. Doon niya nagsimula. Naintindihan niyo? Kasi magkasama pa before ang Roman at saka Greek Catholic Church. The time.
Okay, nasaan na tayo? Kailangan mayroong evangelism. At ang evangelism po ay napakahalaga. Ito po ang number one issue kung paano tayo mababautismuhan, kung paano tayo ibibilang sa church. Hindi ka pwedeng binyagan pag hindi mo naintindihan. Sa totoo lang, hindi ka dapat talaga bibinyagan pag hindi mo naintindihan ng salvation. Dapat klarado sa iyan. Bakit po sinasabi yung pastor? Basahin ninyo ang Book of Acts chapter 8. May tinanong doon si Felipe. Naintindihan mo ba yan? Binabasa mo? Ano sabi ng eunuch? Malibang magpaliwanag sa akin ito. Ipinaliwanag sa kanya. Naintindihan niya. Kaya nga siya nag-decide ano pang problema? May tubig na. Bautismuhan mo na ako. Kita po ninyo? Kaya ang taong naliligtas may excitement. May excitement sa puso. Hindi yung pambira, nakaranas na ako. Ang dami ko ng mga taong winitnessan. Kabay, 3 buwan, 4 na buwan, kinakausap mo, magpabaptize ka na. Iisipin ko po. Alam niyo kung pag ganun ang kausap mo, hindi pa yan save. Balikan mo ulit ang presentation ng salvation. Hindi pa yan save. Bakit? Abay, iniisip pa kung susunod sa Diyos eh. Klain mo yun? Ang taong naligtas, mayroong excitement. Tingnan niyo, basahin natin yung Acts chapter 2. Yung sa English ano po. Kasi hindi ginamit yung word na yun sa Tagalog eh. Then they, verse 41, then they, sino yun? Yun na saved. That gladly receive. Ito po niyo. Then they that gladly receive His word were what? Baptized. Ito po niyo. Pag ang tao naka-encounter ng maliwanag ang pag-iisip sa Diyos, may excitement. Excited. Tuwang-tuwa. Pero pag ang tao pinatanggap mo sa Panginoon, kinaunselan mo, at ang sagot, sinabi mong magpabaptize ka na. At ang sagot sa iyo, iisipin ko pa. Balik ka ulit. Liwanagin mo sa kanya ang salvation. Balik ka ulit. Kasi hindi siya po pwedeng pumasok sa bautismo na mayroong problema. Now, siguro sasabihin nyo, Pastor, ibig sabihin lahat ng binaptize mo ay saved. Mga kapatid, tatandaan nyo mabuti ha, may mga taong mandaraya mismo. At dinadaya mismo nila ang kanilang mga sarili. Kung ikaw ay isa doon, huwag mo yun gagawin, magsisi ka. Bakit? Alalahanin mo na ang pastor ay instrumento lang ng Diyos yan. Ang seremonyang gagawin ng pastor sa panahon ng baptism, tatandaan mo lagi, pinahintulutan ng Diyos yan na i-baptize ka. According to the Great Commission. Tinatanong ka lagi kung tinanggap mo ang Panginoon o hindi. Tandaan mo mabuti na hindi ka basta tinatanong ng pastor. Pinapaalam sa iyo ng Diyos kung maliwanag o klarado ba sa iyo ang iyong sinasabi. Kaya nga inuulit-ulit natin yan eh. Kuhan nyo? Ang pinaka-importante sa lahat, maging klarado sa iyo, kung hindi ka pa tumatanggap pa, ang salvation. Maliwanag dapat sa iyo ang salvation. Bakit? Isang beses lang dapat ang pagtanggap, dahil isang beses ka lang dapat bautismuhan. Kaya pag ikaw ay tumanggap at sigurado ka at nagpabaptize ka, ang kasunod na niyan pagsasabuhay. Hindi ka napipilitin ng Diyos. Bakit? Automatic yun sa iyo. May excitement nga eh. Pag-aralan nyo itong Acts nito. Itong Acts chapter 2, from verses 41 to 47, pag-aralan nyo mabuti, yung mga taong naligtas, mayroong excitement. Hindi sila nag-iisip na kung ano man. Napansin nyo? Yung New Testament church, pag sinabing pagtitipon, hindi mo pa pwedeng tawaran ang kanilang commitment. Kahit papatay sila, nagtitipon-tipon yan. Tingnan nyo ang Acts chapter 12. Ganon katindi ang tao pag naliligtas. Very positive.
Pag sinabi ng Diyos, isulong ninyo ang gawain, hindi basta sumusulong. Ginagamit nila ang kanilang resources. Kaya nga walang Kristiyanong maramot eh. Generous ang Kristiyano eh. Bakit? Generous ang Diyos niya eh. Alam ng Kristiyano na ang Diyos niya mayaman. Kaya mag-provide. Anytime, kaya niya mag-provide. Yun po yung dapat natin maintindihan. So, tinuturo ko sa inyo para nyo maintindihan, mga kapatid. Ang unang-una, para mapabilang ka sa church, kailangan kang munang maligtas. May-establish sa iyo ang salvation. May-present sa iyo ang salvation. Tanggapin mo ang tagapagligtas. Kaya nga, dapat maliwanag sa iyo na pagdating mo sa baptism, klarado sa iyo ang salvation. Bakit, Pastor? Abay, tandaan mo mabuti. Ang pagsunod sa water baptism ay hindi yan basta ikaw ay maliligo. Kaya yung iba excited eh. Pastor, pabaptize na ako para makaligo tayo sa dagat, makapag-picnic. Hello? Ang baptism ay hindi picnic. Gaya ng iyong inaakala. Makapag-relax. Tandaan mo mabuti, ang bautismo ay may significance sa buhay mo at sa tagapagligtas at sa church at sa community. Hindi yan basta ilulubog ka. So mga kapatid, kailangan mo na ma-establish ang buong katotohanan na ikaw ay naligtas bago ka ibautismo at mapabilang sa church. Ito po yung church membership. Ito po. So maliwanag po yan, mga kapatid. Kaya ang tao pag naligtas, maliwanag ang kanyang pag-iisip. Gusto niyo malaman yun? Tingnan natin. Tama yung aking rito. Okay. 1 Timothy, nalagay ko second eh. Pagkitingnan po ninyo ang 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. Basahin ko po tingnan ninyo. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Kita po ninyo yan. Ang tao pag naligtas, malalaman niya ang katotohanan. Bakit? Pag tinanggap mo si Kristo, na kanino ang katotohanan? Nasa reliyon o na kay Kristo? Jesus said, I am the way, I am the truth, and the life. Kita po ninyo. Si Kristo ang katotohanan. Sabi ni Kristo, I am the truth. Kaya pag naligtas ka, alam mo. Maliwanag sa iyo yun. Yung ibang mga tagapagturo, sabi ng mga tagapagturo, mga bulaanin, mga sinungaling, yayabang naman ang mga Baptist pastor na yan. Alam nilang save sila. Wala kang magagawa. Tinuro sa amin ng Diyos eh. Maliwanag sa amin yun eh. Pasensya ka, hindi tinuro sa iyo. Kaya nga nawawala ang salvation sa inyo eh. Dahil hindi ka pa naliligtas. Dahil kung totoong tagapangaral ka, ay malalaman mo yung totoo. Kasi maliwanag ang sinulat ni Apostol Pablo eh. Ang naligtas, malalaman niya yung katotohanan. Sabi, kung nangangaral ka tapos hindi ka sigurado sa salvation, ay huwag ka na mangaral. Hindi ka naman pala sigurado sa salvation, niluloko mo pa yung mga tao. Kaya nga tayo nag-aaral ng Biblia. Nakuha nyo? Alright. So, nakuha. Mayroon mo ng pamamahayag ng kaligtasan. At dapat maging klarado ang salvation sa iyo. Are you saved? Huwag mo na sabihin yes. Siguraduhin mo. Bakit? Dahil yung kasunod ay mahalaga.
Lagi ko sinasabi yan, ang isip at lakad ng Diyos, taliwas sa lakad at isip natin. Magkaiba po. Iba ang gusto ng Diyos, iba ang gusto natin. Ang gusto ng Diyos, maging banal tayo. Ang gusto natin, maging masama tayo. Kita po ninyo, magkaiba. Kaya dapat klarado sa iyo ang salvation. Klarado sa iyo ang pagkakilala sa Savior. Nakuha mo? Alright. So, mga kapatid, kung ikaw ay naligtas na, anong kasunod na sinabi ng Panginoon? Anong kasunod? Balikan natin. Acts chapter 2. Anong kasunod? Then they that gladly received His word were baptized. Ganon din ang sinabi sa Matthew chapter 28. Pagkatapos nyo silang ma-evangelize, anong kasunod? And go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Baptism na. So yung tumanggap, kailangan nang i-baptize. Ang sabi sa banal na kasulatan, ang tumanggap, sumampalatay kay Kristo ay maliligtas. Ang sumampalatay kay Kristo ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tama? Yun ang sabi sa John chapter 3, verse 16. Yun ang sabi sa Book of Acts chapter 2, verses 16, 30, and 31. Di ba? So, nandun tayo sa stage na yun. Tinanggap mo ang Panginoon, then you are saved. Anong kasunod mong gagawin? Baptize. Pwede ba mangyari sa sanggol yan? Hindi. Paano mo aaralan ng sanggol? Sige nga. Kaya kayo mga nagtuturo na ang sanggol binibinyagan, tumigil-tigil nga kayo. Saan nyo naman pinagkukuha yung mga aral na yan? Tapos, tigil-tigilan nyo ako. Walang sanggol na binibinyagan. Tingnan nyo ang Panginoong Jesucristo. Yan ang konkretong example natin. Nung ipinanganak siya, after 8 days, anong ginawa? Child dedication. Presentation sa templo. Di ba? Para ma-fulfill yung pangarap ng isa. Nung si Simon, kailangan niya makita ang Kristo. Di ba? O nung babautismo si Kristo, sabi sa aking, kinakarga siya. Hindi. Naglakad siya from Galilee to Jordan. Sa Matthew chapter 3, verse 13 to 17. Liwanag niyan. Di ba? Kaya papaniwala doon sa ginawa ni Constantine the Great. Hindi totoo yan. Totoo na. Si Constantine the Great, namatay na lang, hindi nabinyagan. Bakit? Anong paniniwala niya? Ang binyag, nakakapagugas ng kasalanan. Saan naman sa Bible yan? Hay, talaga naman. Okay. Bautismo. Mga kapatid, ano po ang bautismo? Ang word na baptizo at rantizo ay magkaiba. Pag sinabing baptizo, baptize, ilulubog. Pag sinabing rantizo, bibisikan. Anong ginagamit ng iba? Rantizo po. Binibisikan. Yun ba ang sinasabi ng Biblia? Hindi. Ang word na ginamit is baptizo. Hindi rantizo. Kaya marami nirantizuhan. Diba? Binisikan. Naalala ko tuloy sa kong nakasama. Pastor, pwede naman mamili ang tao. Gusto nilang wisikan sila ng tubig. Gusto nilang buhusan sila ng isang tabo. Gusto nilang ilubog. Bahala sila kung ano. Sabi ko, hindi yan na tinuturo ng Bible. Huwag mo nga pinagluloko yung mga tao. Ang itinuturo ng Biblia, ilulubog. Bakit? Hindi mo ba alam kung anong simbolo niyan? Makinig ka, tuturuan kita. Tinuruan ko siya. Pastor yun. Sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. So, ano ba ang baptism? Ang baptism po ay pagganap
ng unang hakbang mo sa pagiging masunurin sa Diyos. Yan yung unang dapat maintindihan. Pansinin niyo, nagkaroon ng dialogo si John the Baptist at saka ang Panginoon sa Matthew chapter 3, verse 14. Nagkaroon ng dialogo sila roon. Ano sabi ni John? Dapat ikaw ang magbabaptize sa akin eh. Ba't ikaw lumalapit sa akin? Ano sabi ng Panginoon? Payagan mo ngayon. Gusto niyo mabasa yun? Pakibuksan ninyo ang Matthew chapter 3 verse 14 para mayroon kayong Dapat ibig siyang sansalay ni Juan. Hindi sinasabi ko kanina sa inyo na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ay naparirito sa akin. Verse 15. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin. Kita po ninyo? Ganyan ang nararapat sa atin. Pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, pag ikaw ay naligtas, ganyan ang nararapat sa iyo, ang masumpungang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya walang rebelding Kristiyano. Nakuha mo? Kasi doon pa lang sa kaligtasan makikita mo na kailangan mong magpasyang sumunod sa kalooban ng Diyos. Ay ano ba yung kalooban ng Diyos? Kailangan mong mabaptize. Kita? Kaya kayo mga soul winner, pag ang inyong nasulwin, ay halos 3 buwan ninyo nung kinakausap para magpabaptize, hindi nagpapabaptize, wake up. Balik kayo sa original na plan. Sulwin nyo ulit. Balikan nyo. Baka hindi talaga naiintindihan. Akalain mo 3 buwan ng inaaralan ng salvation, hindi pa nagpapasya magpabaptize. Sobrang tagal na yan. Something is wrong dyan sa tao na yan. Or something is wrong sa'yo. Ganun lang kasimple yan. Okay, naiintindihan niyo mga kapatid? Ano sabi? Sapagkat ganyan ang nararapat sa atin ang pagganap ng buong katuwiran ng magkagay pinayagan niya siya. Okay, tapo ninyo? Ang water baptism po ay unang pagsunod, unang hakbang ng pagsunod ng taong tumanggap kay Kristo. Pagsunod, pagganap sa katuwiran ng Diyos, pagkahiwalay mo sa kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Colossians chapter 3 verse 3. Ipinakikilala mo si Kristo sa iyong buhay. Ikaw ay may pakikiisa kay Kristo. Hindi ka nakikipagtunggali. Kaya nga sabi ng Panginoon, tinatawag mo akong Panginoon, hindi ka naman sumusunod eh. Di ba? Nakakahiya. Panginoon ka ng Panginoon dyan, hindi ka naman sumusunod sa akin. Di ba? Yan ang sabi ng Panginoon eh. Luke chapter 6, verse 46. Di ba? Ipinakikilala mo si Kristo sa iyong buhay. So yun po yung mga significance ng baptism. Pag tinanggap mo ang Panginoon, then you are saved. Kailangan mong magpasya na sumunod sa water baptism. Meron kang pakikiisa sa lahat ng ginawa ni Kristo. Ipinakikilala mo ang iyong sarili na kabilang sa Eklesia. Ina-identify mo ang sarili mo na ikaw ay na kay Kristo. Ina-identify mo ang sarili mo na si Kristo ay nasa iyo at ikaw ay na kay Kristo. Ina-identify mo ang sarili mo na kasama sa katawan ni Kristo. Balikan natin na Acts chapter 2, mga kapatid. Acts chapter 2, tingnan ninyo. Bukas-bukas din ang Bible para ma-exercise yung mga daliri. Ano po? Ano sabi dito? Verse 41, Acts chapter 2, verse 41. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Kita po niyo. Para mapabilang ka sa katawan, sa church. So yun po yung tamang procedure, mga kapatid. May evangelism ng salvation. Kailangan mo nang masave ka.
Pagkatapos, kailangan mong mabaptize. Pag nabaptize ka, then, saka ka lang ibibilang sa church. Nagkaintindihan tayo mga kapatid? Paano binabautismuhan? Mga kapatid, may nagbabaptize in Jesus' name. Hindi daw po tama ang sa pangalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Hindi pala naintindihan itong tralala na itong mga talaga naman. Ang procedure, ang formula ng baptism is sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang tawag dyan, Trinidad. Diyan ka. Ay anong nababasa doon? Papansin niyo mga kapatid, sa aral ni Kristo. Sa authority, sa pangalan ni Kristo. Authority. Aral. So ano yung authority? Ano yung aral? Ano yung ginawa ni Kristo sa Great Commission? Iyon. Bautismuhan niyo ang tao sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito naman yung mga hidwang mga mangangaral. I baptize you in Jesus' name. Mali. Hindi naintindihan yung statement eh. Tama yung talatang binasa mo, mali lang ang pagkaintindi mo. Sino ba nag-order ng baptism? Sino bang may turo niyan? Di ba si Kristo? So anong procedure na tinuro ni Kristo? Bautisman niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kapirasong tubig ba? Na mayroong batyang kasunod? Hindi. Pastor, paano yun? Kaya nga may mga baptistry sa church eh. Kung malayo kayo sa dagat, malayo kayo sa ilog. Kaya may baptistry. Bakit? Ilulubog mo ron eh. Bakit? Alam mo ba ang baptism? Simbolo yan ng kamatayan at pagkabuhay ni Kristo. Na ikaw ay nakikiisang namatay sa kasalanan at nabuhay para kay Kristo. Hindi mo ba naintindihan yun? Kaya may paglulubog. Ngayon, pwede mong gawin sa sanggol yan? Sige, lubog mo nga yung sanggol. Tsaka hindi obra. Aaralan eh. Paano tatanggap ng aral yan? Ay umuuha-uha yan eh. Paano mo aralan niya? Sige nga, common sense naman eh. Bakit? Ibang bira kayo. Pagkatapos niyang binyagan, pagkatapos niyang bautismuhan, klarado. Ginagawa niyong komplikado ang Biblia. Kayo mga bulaang tagapagturo, ginagawa niyong komplikado ang Biblia. Tingnan niyo. Yung Matthew 28, verses 19 to 20. Ano kasunod ng pagkatapos ng baptism? And teaching them to observe. Teaching them to observe. Sino? Sino mag-observe? Yung binautismuhan. And teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Turuan nyo yung, pagkatapos nyong binyagan, turuan ninyo sila. Ano ito turo? Paano mamuhay bilang Kristiyano? Paano mamumuhay yung sanggol bilang Kristiyano? Sige nga, ay yung mga magulang nga niya, hindi niya alam eh. Bakit? Wala namang alam yun. Bakit? Wala namang relasyon sa Diyos eh. Tinan nyo, pagkagaling sa church nila, tinan nyo kanilang celebration. Di ba inuman, lasingan? Bakit? Walang kabuluhan yung ginawa nila. Bakit? Hindi naman yun na sinasabi ng Bible eh. Tama? Pag na-evangelize ka, kaya mauna yung salvation. Pag na-save ka na, ibabaptize ka. Pag na-baptize ka, isasama ka sa church. Bakit ka isasama sa church? Hindi lang yun for identity purposes. Sa loob ng church, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi sa Matthew chapter 28, verse 20, right after ng baptism, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin, may pagganapi. Ang lahat, hindi konti, ang lahat ng pamantayan ni Kristo
ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Diba napakaliwanag yan? Naku, ano naman ang pangako doon sa mga alagad na magtuturo, sa mga pason magtuturo? Narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kita ninyo yan? So anong gagawin? Kaya ang mga pastor, patuloy na nagtuturo. Kasi yun yung responsibility. At ang pastor, dapat ituro niya yung buo, yung totoo. Walang pwedeng itago. Bakit? Kaya nga, sabi ko sa inyo, ano nang mapapala ko sa inyo, sa totoo lang. Kung hindi ko sabihin sa inyo ito. Ano mapapala ko? May mapapala ako? Wala. Sa sarili ko? Wala. Ang galit ng Diyos ang tatanggapin ko. Bakit? Kaya nga sabi ng Bible, huwag pangarapin ng lahat na maging kuro. Bakit? Matindi po ang magiging hatol sa kanya ng Diyos. Bakit? Pag mali ang iyong itinuturo, may problema kang malaki sa Diyos. Kaya hinihikayat ko kayo, hindi lang ako ang basta nag-aaral, nagbabasa, kailangan din ninyo magbasa. Sapagkat karapatan ninyo yun. Nakuha mga kapatid, lahat ng nanonood at sumusubaybay, tandaan niyong mabuti ha. Mauuna ang pamamahayag ng kaligtasan upang ikaw ay maligtas, at pag ikaw ay naligtas, ikaw ay susunod sa tubig ng bautismo. At pag ikaw ay nabautismo na, kailangan mong ibilang sa eklesiya, sa church. Doon ka pa lang. Kung relihiyon yan, saka ka pa lang maisasama. Nakuha? Bakit ka isasama sa church? Upang ariin ka ni Kristo. Sa una pa lang, pag-aari ka na eh. Alam mo kung bakit kailangan mong ma-identify sa church? Kasi sa church na yan namatay si Kristo. Binili ni Kristo ang church na yan. Sa kanya yan eh. At ibibilang kanya doon. Iingatan ka ng Kristo. Walang pwedeng makialam sa'yo. Klarado yan. Nakuha mo ba? Pag-aari ka ni Kristo. Once tinanggap mo ang Panginoon, once na ikay nabaptize at naisama sa church, pag-aari ka ni Kristo. Kaya nga ang tawag natin sa Kanya Panginoon at tayo ay mga alipin ni Kristo. Kanya, ibibilang ka sa church for what reason? Upang mag-aral ng Kanyang salita. Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. Matthew chapter 28 verse 20. Pag-aari ka ni Kristo. Titus chapter 2 verses 13 to 15. Kailangan mong ganapin ang kalooban ng Diyos. Pag-aralan mo ang Acts chapter 2 verses 42 to 47. At tingnan mo, meron tayong favorite Bible verse. Ephesians chapter 2 verses 8. Dagdagan mo, up to 10. Bakit up to 10? Kadalasan ang alam natin 8 to 9. Hindi natin nakikita. Pagdating sa verse 10, yung application ng salvation. Nakuha. Ito, lagi kong pinapaalala ngayon. Kapag ka ang pag-uusap ay pagliligtas at kaligtasan mula kay Kristo, pananampalataya. Wala pong gawa na pinag-uusapan. Walang isyo ng gawa na pinag-uusapan. Manampalataya ka sa Panginoon at maliligtas ka. Kapag ka nanampalataya ka at naligtas, kailangan mong gumanap ng kalooban ng Diyos. Kaya mayroong Ephesians chapter 2 verse 10. Nakuha mga kapatid? So kaibigan, I hope na klaro sa iyo na bago ka mapabilang sa eklesiya, dapat save ka, dapat nabaptize ka. Hindi po nauuna ang membership bago sa
salvation bago sa baptism. Hindi sala sa labat. Anong order? May evangelism. Ipipresent ang salvation sa iyo. Pag na-save ka, ibabaptize. Pag nabaptize ka, magiging member ka ng katawan ni Kristo. Church membership. Hindi yan basta church membership. Ibinibilang ka sa katawan ni Kristo. Tandaan mong mabuti. Kapag ka ibinilang ka sa katawan ni Kristo, kailangan mong mag-function ayon sa standard ni Kristo. Hindi sa standard mo. Hindi sa standard ng kaibigan mo. Sa standard ni Kristo. Hindi mo yun alam? Ngayon sinasabi ko sa iyo. Ang iyong laging titingnan, ano ang pinapagawa ni Kristo sa iyo? Dahil ikaw ay pag-aari ni Kristo. Tandaan mo, hindi ka lang pag-aari. Babalikan ka ni Kristo. Yun ang napakaganda. Sapagkat ibinilang ka sa church, itinayo ni Kristo, babalikan ka ni Kristo. At sigurado ka doon. Dahil tinanggap mo siya, naligtas ka, nabaptize ka, kabilang ka sa eklesia ng Panginoon. Kaibigan, tinanggap mo ba ang Panginoon? Maliwanag ba sa iyo ito? Naging klarado ba sa iyo yan? Kung hindi pa, magmensahe ka. May mga kapatiran magpo-forward sa iyo ng video na ito. Alamin mo kung sino siya. Itanong mo. Sapagkat naniniwala ako na ang magpo-forward ng video na ito ay meron siyang gabay ng banal na Espiritu upang ipakilala, ipahayag sa iyo kung paano ang pagliligtas ng Diyos. Lahat ng mga sumusubaybay ng mga mananampalataya, I do believe, naniniwala ako sa inyo, na kayo ay mayroong patnubay ng banal na Espiritu, naging klarado sa inyo ang kaligtasan na inyong tinanggap mula sa mga mangangaral. Kabilang na ako marahil doon. Sino mang inyong papasahan ng video nito at nag-inquire about salvation, grab the opportunity to win upang akayin sila sa paanan ng Panginoon. Be a soul winner mga kapatid. Mahalaga po ang pagkakataon at panahon na tayo ay makapag-akay ng kaluluwa para sa Panginoon. Salamat sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Kaibigan, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon, this is your moment. This is your time. Kilalanin mo ang iyong sarili na makasalanan, pagsisihan mo ang iyong kasalanan, tanggapin mo ang Panginoon, at ikaw ay tatanggapin ng Kristo. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Manalangin po tayo. Salamat po, Ama, sa lahat ng iyong ginagawa sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang mga kapatirang sumubaybay sa gabing ito. Sa araw na ito, Panginoon, tulungan mo po sila. At pangunahan mo ang kanilang mga buhay, anuman ang kanilang ginagawa. Salmahan mo po sila, Panginoon. Kung mayroon silang sakit o karamdaman sa oras na ito, dampian mo ng iyong kapangyarihang kamay ang kanilang mga katawan. Dalahin ko, Panginoon, yung member na nalalabo ang mata dahil sa kanyang pagtaas ng sugar. Panginoon, idinadalangin ko po na bigyan mo siya ng gisingin mo siya, Panginoon, na magtiwala sa iyo at sumunod sa iyong kalooban. Alam ko, Panginoon, na hindi po maikli ang iyong kamay, na hindi sila abutin at hindi sila kausapin. At sa oras na ito, dakilang Ama, idinadalangin ko ang lahat ng mga tumatanggap ng vaccine sa COVID. Panginoon, na makayanan ng kanilang mga katawan ang effect ng COVID vaccine na ito at maging instrumento na sila, Panginoon, sa pagsawata, pagbibigay ng inspirasyon sa iba pa. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy ka pang mag-provide ng mga resources ng bawat bansa upang makabili po sila ng vaccine nito. Salamat po sa mga kapatiran na nagmamahal sa iyong gawain, sumusuporta, Panginoon, at patuloy nilang nililingap ang gawain mo, Panginoon, sa iba't ibang bahagi ng mundo.
Dalangin ko, Diyos, ikaw po ang siyang maitaas sa aming kalagitnaan. Idinadalangin po namin lahat ng mga missionaries sa buong daigdig na patuloy na pinapalaganap ang iyong banal na salita. Ingatan mo po sila, Panginoon, sa mga tribo, sa mga liblib na lugar, saan man sila dinala mo. Ikaw po ang mag-provide ng kanilang needs. Salamat po sa mga kapatiran sa Philippines. Salamat sa mga kapwa pastor sa Philippines, Panginoon. Pagpalain mo po ang kanilang mga ministeryo. Kabayan mo po sila, Panginoon. At tulungan mo na isang araw magkita-kita kami for fellowship at talanginan at higit sa lahat magbalitaan. Salamat pong muli sa pangalan ng bugtong mong anak na si Jesus. Yan po ang aming dalangin. Amen at amen. God bless you. Prayin ang Panginoon sa inyong patuloy na kabutihan, pagtatapat.